years. 4 years part-time and 3 years full-time. By the way, this is our Team Universal Champions. Yan. I'm working for almost 8 years, HR and accounting personnel sa isang malaking company sa Antipolo. Yan. Sino po dito yung nanay or buting asawa? Yan. Isa po ako doon. Pero kasi for almost 7 years na pagtatrabaho, naglalaro po yung buhay ko sa trabaho-bahay lang po. Sino po yung nakakarinig? Ako po yung kasi yung asawang ayaw nang naghihintay ng sahod ng asawa ko. Ako po kasi asawa gusto kong kumita ng sarili ko para matulungan ko rin yung partner ko. Ginagawa ko po yung trabaho ko simula umaga hanggang gabi. Since HR po ako rin po ang accounting. Nasa akin po lahat ng pag-aari ng kumpanya. Pangalawang may-ari, ika nga. Pag wala yung amo, ako ang amo. Diba? Sa kagustuhan ko pong makasama yung anak ko every Sunday. Kasi minsan po Sunday may pasok kami lalo na pag-shipment schedule po. Ang company po namin, ang ginagawa po din yung mga siniship, international na mga gown, dress, at yung mga kilalang company dito sa atin, yung mga sikat na branded, sa amin po yung ginagawa. Yan. Sinasama ko po yung anak ko every Sunday sa trabaho ko para lang magkaroon kami ng bonding as mag-mami. Yan. Then, yan pa ako before, tambak ang trabaho, hindi umuuwi hanggang hindi natatapos. At minsan po, sa kagustuhan kong umuwi na maaga, dinadala ko po sa bahay yung trabaho ko. Yan po. Then, more activities ng anak ko sa school, hindi po ako lagi kasama. Lagi po kasama yung husband ko, yung mother ko, yung mga in-laws ko. Sila po yung laging kasama niya kasi na po busy ako sa trabaho. Yan. Ito po yung first time na punta ko sa Sanria. Alam niyo po ba kung paano ko napunta dyan? Yan po yung time na should I say negative, pero kasi, di ba? Hindi po ako against naman sa ganitong business, pero parang gano'n na rin. Kasi lahat po tayo may mga kanya-kanya horror story, tama po ba? Yes. Na-invite na din po kasi ako dati sa maraming company na rin po ng networking, pero that time po kasi, ang networking po kasi ay iba ang dating, di ba? Yan ang kasi yung mga scams, yung mga pyramiding, ganyan. Pero po kasi, ang totoo, hindi po yung company yung scam, kundi yung mga tao na, diba? Yung mga tao na dadala po sa atin. Yan. Napunta po ako dyan kasi, pinangakuan ako ni Francis na, punta tayo dun sa kasi, di ba gusto mong sumakay ng yate? HRM graduate din po kasi ako. Pangarap ko rin makasakay sa mga barko, magtrabaho sa hotel, magtrabaho sa mga bars, timpla na mga ganyan po. Yan, natakay niya po ako dyan sa Santea kasi, yun nga, gusto ko ma-experience. Siyempre, sino ba naman ako, di ba, para makasakay ng Santea? Ang mayayaman lang naman yung nakakapunta po dyan, di ba po? Yan, yan po yung unang punta ko. Then, yan niya po ako nabudol. Ang usapan po kasi, sa Santea lang kami pupunta. Hindi ko alam, dadali niya ako sa office. Yan po ay sa Santiito. Yan po yung first time na punta ko sa Santiito. Way back 2016. Yan po ang unang punta ko at huling punta ko ng time na yun. Hindi na po ako bumalik. Pagkatapos po yan. Then, yan. Ito po yung time na since nagtatrabaho nga po ako, yan yung time na panahon na napag-isip-isip ko na kasi nakakasama ko na po si Metro RG. Palagpan mo si Metro RG. Sa po yung reason kung bakit napahiwalay po ako sa pagka-employee. Yan. Yan po yung time na sumasama-sama na ako yung inuutusan ako sa company na mag-deposit ng ganito, punta ka ng BIR, punta ka ng DOLE. Ang ginagawa ko, pag maraming tao, pinipicturan ko na po yun. Pero pinatapos ko agad yung trabaho ko. Didiretso na ako ng Sunday office. Hindi ko na tinatapos yung trabaho ko sa opisina. Tumatawag na lang ako sa amo ko na
Ganun po. And then, ito po yung time na nag-qualify si Francis sa travel sa Korea. Ito pong maleta na to, may kwento to mga partners eh. Alam niyo po ba, nung bumili siya ng maleta, hindi pa po siya qualify niyan sa travel. Pero nung time din na yan, nakasama niya ako, hindi pa rin po ako ganun ka-positive sa business na ginagalawan niya. Siyempre, sino pa naman asawa mo matutuwa, uuwi ng madaling araw yung asawa mo, di ba? Eh, gwapo yung asawa ko. Siyempre, sino pa naman matutuwa yun? Eh, galit na galit ako. Diba? Kasi, nagunan niya siya, nagunan ko eh. Sino pa naman may asawa ka tao, di ba? Madaling araw ka umuwi. Kasi itong maleta na to, sinabi niya sa akin, nabili pa yung maleta. So, kung gagawin sa maleta, di magta-travel ako. Hindi siya qualify dun eh. Sinabi ako na siya, travel, kalokohan yan, magulong na yung maleta mo. Eh, ilang buwan na, totoo, inaalin ka po kayo yung maleta niya. Sabi ko, di ba, sinasabi ko sa'yo, magulong kayo yung maleta ko. Pero hindi ko alam, that time, qualified na pala siya. Mas nung pasakay na sila sa aeroplano, natid namin siya sa airport eh. Natid namin siya dito, ito. Natid namin niya siya, natid namin na anak ko. Ano na nga, ang tawag ito, sabi niya sa akin yan, ano kasi partner Alma, makilala si partner Alma Lozano. Yes! Siya yung una-una ka-close ko sa Sante. Siya yung nagsabi sa akin, bye pretty, gumagano siya sa akin. Parang nahirita ko dapat kasama ako dun ha. Kasi mag-asawa sila eh, maraming mag-asawa dun eh. Tapos then, nag-qualify din po si Francis sa kotse. Yan, eto pa yun na to, salvo po yan. Dapo po siya ma-awardan yan, yung unang year pa yan. Sumama din po ako ng salvo, first time na attend ko ng salvo. Pero, walang award si Francis doon kahit isa. Wala siyang award si Metro Francis, hindi man na siya award ng executive director, walang gano'n. Pero lahat po, na-awardan sila Mentor Dong, siya na-awardan po sila. Tapos, nung pauwi na kami, magkakasabi kami nila Mentor Dong, sabi sa akin, eh, meron kami sumakay kasi madaling araw na, di ba? Eh, tamang taong hirap sumakay sa MOA. Sabi niya, Han, balang araw, umaakbay pa. Sabi niya, Han, balang araw, magkakasasakay tayo. Hindi mo yun, tigilan mo ko, hindi ka nga na-awardan sa sakyan. Kaya sobrang negative sa buhay. Pero that time, nung inawardan na siya, tuloy-tuloy na po, nagkaroon siya ng sasakyan. Doon na po, tuloy ang doon na po ako tuloy ang naging, parang lumawak yung isip ko, totoo pala. Kasi akala ko dati, yung mga ganyan sa networking or should I say multi-level marketing, akala ko kasi mga ganyan, binibili lang yan ng company para ipakita na, kasi may nasalihan pa kung gano'n eh. Binila yung apply na ng para ipakita na ganito, ganyan, gano'n. Akala ko po gano'n. Yun pala, iba ko pala si Santi. Doon ko na yung una yung isip ko na, iba pala si Santi. Ibang-iba siya sa lahat ng napuntahan ko. Yun. Then, yan. Nag-start po ako nung na lumawak na iisip ko. Umattend pa ako ng mga trainings na may mga bayan. Sumama po ako na kila Mentor Jones, kila Mentor Francis, kila Mentor Archie. Yan, nakinig po ako sa mga trainings na sinasabi nila. Then, yan. Ginagawa ko po si Sundays online. Tayo online po. Then, pag may nakausap ako, for example, may nakausap ako gusto mag-business, pinapasa ko na kay Francis kasi more on online po talaga yung linya ko. Bali pag karamihan ng leaders na na-build ko, sa online ko po sila nakilala, pero si Francis po yung nag-train. Parang tanong-tanong na lang, parang support na lang po ako. Yan. Ito po yung first travel ko. Nung ginawa ko sa Sunday, ito yung first travel ko na nakuha. Kasama namin yung si partner Lina. Siya yung kasama namin sa Boracay. Yan. Ito po yung first travel ko. Alam niyo po ba, nung ginawa ko yung business, siguro almost 9 months na pag-online. Ito po, na-qualified po tayo sa Boracay. Ito po yung first time nakasama ko yung mga Sunday leaders. Yan. Alam niyo ang babae nila, iba yung community ni Santay na nasalihan natin. Siguro hindi tayo pare-parehas ng pagkakaintindi, pero halos karamihan po kasi sa kanila, iba yung
community na ginagalawan natin. Ang mabait po nila lahat yan. Ito namin na-experience yan, yung ibang activities. Yan, di ba? Ilang beses po ba tayo mabuhay? Ba't hindi pa po natin sa harapan, di ba po? Yan. Ito po, way back, lahat po tayo, di ba, nakaranas ng pandemic. Yun. Yung pandemic po kasi may negative and positive dating po sa atin. Sa iba po siguro, sa kanila, malaking kabawasan kasi nawalan ng trabaho, di ba? Nawalan ng pagkakakitaan, nagsara yung mga kumpanya nila. Pero kay Sunday po kasi, ito yung naging way para lalong lumakas po yung negosyo natin. Kaya ako sabi ni Metro Archino nung magpa-pandemic na, dahil magpapahinga din po kami yan eh. Kasi lahat pahinga, di ba po? Sabi ni Metro, ba't ituloy niyo yung kasi matatagalan pa yan. Ang ginawa po namin, nag-online po kami. Yan po yung kalakasan ng online namin, way back 2020, kumikita po kami ng 400K monthly. Bawas na po yung bawas na yung puhunan. Yun po, ganun po maganda yung product natin kasi hindi po siya mahirap ibenta. Kasi nga po, tao na po yung lumalapit. Alam naman po natin yan, di ba po? Yan. Nung ginawa ko po siya ng ginawa through online, na-awardan po tayo sa Sunday as top sponsor of the week. Yan. Kaya ako na sinabi ko, isa rin po kami sa testimonies ni Sunday Barley. Ito po yung mother ko, 2020 po ito, kasagsagan ng pandemic. Nasa province po kasi siya. Ito po pinapadasala na siya ng doktor sa hospital. Bali, sinabi na kami na 8 days to live na lang, ganyan. Then, nag-usap na po kami magkakapatid na umuwi na ng province. Kasi nga, syempre, malayo siya. Tapos dito kami sa Manila. Tapos syempre, nagdasal na yung parents mo, di ba? Pero ang ginawa po kasi namin doon, parang nagdasal na ako kasi tinuwis namin yung namin into positive way. Pag uwi namin ng probinsya, inilabas po namin yung mother ko sa ospital. Tapos tinatanong ko ng doktor, ba't mo ilalabas? Alam niyo ba yung hindi ko alam kung wala ba akong respeto sa panahon na yun, pero kasi di ba, pag magulang may pinag-uusapan, iba na po, di ba? Ang ginawa ko po nung talk, sabi mo mamamatay ni nanay ko. Ano ba gagawin namin dito sa ospital? Di ba? Magbabayad kami ng bills, bibili kami ng mga gamot. Hindi na siya makainom. Yan po Friday na yan, pinapainom namin na yan. Patago po yan. Pag lumalabas na yung doctor or nurse, at saka kami magtitimpla, tapos pag nandiyan na, tinatago namin sa ilalim ng dito sa ama, tinatago po namin yan. One time na nahuli pa ako dyan ng nurse eh. Tapos inaano niya pa, anong ginagawa mo? Ba't mo pinapainom ganyan? Sabi ko, parang iyan. Sabi ko, hindi mo alam yan, nurse ka. Ginanong ko siya. Hindi ko alam bakit. Ewan ko, matakay ko kasi talaga ako eh. Tapos yun na nga po, nilabas niyo siya sa hospital. Paglabas po sa hospital, alam niyo po ba kung ano lang pinainom ko? Barley juice and DBC. Nilalagay po namin siya sa syringe kasi hindi nga po siya yung half body niya, hindi po nakakagalaw. Dahil gulay na po talaga siya, as in gulay. Hindi na talaga siya nakaka-response. Walang response. Hindi niya kami kilala, hindi siya nakakamulat. Puro ganun po yun. Pero ang good thing po dito, after ilang months lang po, 3 months of taking barley juice every 2 hours, at saka DBC. Ngayon po, yan. 3 years po siya ginagawa. Alam niyo po kaya, ito, yung tita ko po kasi ito eh. Kapatid yan ng mother ko. Siya yung nagbabantay sa hospital noon. Alam niyo po ba na una pa pong mamatay kaysa sa mama ko? Wala na po siya, kakamatay lang din po niya ngayong taon. Pero yung mother ko hanggang ngayon buhay na buhay. Nakakakilala ko. Tapos, nakakapagsalita, nakakapag-video call na, nakaka-chat na. Diba po, ang ganda ng product natin. Yes! Then, yan. Sinubukan din po ako ng panahon, di ba? Isa po akong Bell's palsy patient. Dilabas ko na, hindi artista ako. Yan. Ito po yung time na pandemic din po ito, December
Bell's palsy. Parang po siyang stroke, gano'n. Kamag-anak siya ng stroke. Yan. Ito po yung time na hindi na rin po ako nakakapagsalita. Hindi ako nakakapagsalita, hindi ako nakakain, hindi ako nakakainom. Yan. Tapos, one time po, punta kami ng doktor, yung malaking doktor din sa, sa Antipolo. Pagpunta namin doon, syempre, for patient, di ba, patient, COVID patient, sabi sa akin, pinag-fill up muna ako ng form. Pag-fill up ko, sinabihan ako ng nurse na, magantay lang ako kasi yung doctor na titingin sa akin, may hawak na COVID patient. Sabi ko, COVID patient, may possibility na mahawak ko kasi sabi ko, may sakit ako, di ba? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, kailan ba yung pero 1 week na yun, bago kami pumunta ng doctor. Kasi nag-iisip talaga ako, wala na akong liwala sa doctor, sorry for the word. Pero kasi ganun talaga kasi, nangyari na rin sa amin before sa father ko yun. Then, yun na nga, pagpunta namin doon, binapil ako ng form. Tapos sabi ko dun sa nurse, sabi niya kasi, ma'am, pa-ready ako ng almost 30 to 50,000. Nagulat ako. Sabi ko, ha? 30 to 50,000? Bakit? Sabi ko gano'n. Sabi niya, parang po sa mga laboratory, sa hospital. Sabi ko, hindi pa ako na-admit eh. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, oo ma'am, kasi kailangan yun para ma-admit ka namin. Para magdalawang isip pera agad. Diba? Laki eh, pera agad. Tapos sabi ko, hindi kaya Bell's palsy lang to. Gumano na ako sa kanya kasi bago ako pumunta ng hospital, nag-search na ako. Nag-search na ako ng mga bakit ganito yung nangyari, bakit ganito yung ganyan, nararamdaman ko. Research ako, tinanong ko dun sa nurse, sabi ko, hindi kaya yung Bell's palsy? Sabi niya, ano Bell's palsy? Gumano siya! Sabi ko sa kanya, parang nag-iinit yung tubo ko. Sabi ko, parang makikita niya ako dito sa nurse na ako. Sabi ko, hindi niya alam, sabi ko, Sabi ko, nurse, kaya hindi mo alam yung Bell's palsy? Gumano ako sa kanya. Tapos ang ginawa ko, hindi ako nagpa-admit sa hospital. Sabi ko, nurse, pwede bang hindi ko na ituloy yung admission? Sabi niya, bakit naman ako, ma'am? Sabi niya, delikado yan. Sabi niya, gano'n. Sabi niya, baka may stroke ako na tuluyan. Sabi ko, stroke? Sabi ko, may stroke, hindi lang makakilos. Sabi ko, gano'n. Hindi ko na magagalaw yung any part ng body ko. Sabi ko nga, kasi nag-search na ako eh. Yun na, alam ko, Bell's palsy talaga. Sabi ko, Francis, uwi na tayo, yung na dito. Dito uwi kami. Then, tinawagan lang si Mentor Mark Caranco. Kasi yung wife niya, isang Bell's palsy patient din. Tinuruan niya ako anong remedy, yung tamang gawin. Kaso kasi siya nag-steroids. Ang ginawa ko kasi namin, pag uwi namin sa bahay, every 2 hours ako ng barley. Siguro nag-healing process po ako. Kaya ganito yung nangyari sa akin. Nakahiga ako almost 2 weeks. 2 weeks po ako lantang gulay. Hindi nila ako makausap, hindi ako makakain, hindi ako makainom ng tubig, gano'n. Tapos, nagtatanong na yung mga in-laws ko, yung mama at papa ni Mentor Francis, sabi, hindi kaya nakulang si Rona. Yung mga gano'n. Di ba, bigla parang yaman namin, parang gano'n. Baka kami naiingit, yung gano'n. Alam niyo po ba, madaling araw, si Mentor Des, si Mentor Francis, pumunta na sinundo tong sinundo yung albularyo. Madaling araw po yung sinundo yung albularyo, taga-amono pa. Antipolo po kami. Tama ko sila doon, ano siya, ganyan. Pero, syempre kung mag-albularyo, diba, may nakikita naman lagi eh. Ganyan, diba, naniniwala po kayo sa ganun. Yan. Pero nung time na yun kasi, hindi ko alam kung nagkataon lang, no? Kasi, nung time na nag-iinom-inom ako ng barley, tapos nagpagato ako, ang bilis ng process ko po, ang bilis ng healing process ko. Kasi yung 2 weeks na tantang gulay ako, na dapat po ay 2 years yung gamutan, pag hindi ka nagpaturok ng mga kung ano-ano pang cell, Kasi kailangan steroids po talaga, yun po talaga yung unang-unang makakatulong sa'yo para gumaling ang Bell's palsy. Ang good news po dito, 3 months lang po, nag-okay na po yung yan, ano po yung unang punta ko ng office. Yan, ang ganda po ng product po natin, di ba po? Yes! Nakaka-sexy yan. Yan, and then, yan po, nag-qualify na po tayo sa ibang klase ng gadgets. Hindi lang po ako, pati po yung mga nasa team po namin, Team Universal Champions. Yan po, nag-qualify po tayo sa Beijing, China. Yun nga na po, hindi po kami nakalas kasi sakto po ito,
Yan, hindi lang po yun. Sumunod na pala, qualified naman po tayo sa Asian Cruise. Yan po. Alam niyo po ba, as HRM graduate, katulad ni Mentor Ralph at saka ni Mentor Jones, pangarap ko rin po magtrabaho sa barko. Yan, hindi ko din alam kasi nga, isa din pala ako sa magiging pasahero niya. Yan po, kasama namin si Mentor Archie. Alam niyo po ba dati, nung nag-uumpisa ako, di ba sa office may lamesa. Pagkaroon si Mentor Archie, lagi yan ang sasabihin niya, partner, itong kwentuhan natin, sa susunod magkakapit tayo sa ibang bansa, hindi lang dito, kakain tayo sa ibang bansa. Ang good thing po nun, dahil kay Sante, nakapag-travel po tayo sa ibang bansa. Yan po, pumunta po tayo sa iba't ibang lugar sa Malaysia. Yan, kasama po sila, ito sila Ax Kevin, sila Mentor Archie. Then, yan po, pumunta din po tayo sa Singapore. Alam niyo po ba itong Singapore na to? Isa itong bansa na to na nakalagay sa dream board ko. Yan, pero ngayon po napuntahan na po natin. Yan. Sabi nga po ni Mentor Archie, no? Mentor Archie, kasi siya talaga nag-build sa akin. Yung first million, yan po yung pinakamahirap kuhanin. Pero yung mga susunod po, 2 million, 3 million, ang kinagandaan po niyan, ngayon po, 4 million earner na po tayo. Yan, ito po yung last travel namin sa Jeju Island. Ang kinagandaan po dito, dati po kasi mag-isa lang si Mentor Francis na nagka-travel, naging 4 kami. Ngayon po, ang kinagandaan, 12 na po kami nag-travel sa Jeju Island. Yan, pinuntahan po namin yung iba't ibang lugar sa Jeju Island. Yan po. Yan, katulad na po dun sa nauna, di ba? Ginawa na po namin siyang parang ritual, yan, na magkape sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa na pupuntahan namin. Yan. Hindi ko po makukuha lahat ng yun kung hindi po dahil sa Team Universal Champions. At syempre, hindi po makakalo yung Team Universal Champions kung wala si Mentor Archie. Si Mentor Archie po kasi tumulong kay Francis at saka kay Mentor Jones para mag-build po yung team namin at para lalo po kami lumago. Yan. Para sa nga po ba, kung bakit natin ginagawa si Sunday, di ba para po sa family natin? Yes. Hindi naman po pwedeng gagawin ko to kasi gusto ko ng gadget, gusto ko mag-travel. Kasi yung travel, yung gadget, mapipili natin yan eh. Kaya natin kumita para ipambili lang papuntang mag-travel sa ibang bansa. Pero kasi, yung lalim po yung lalim ng dahilan mo kung bakit mo ginagawa yung business. Marami po talaga siyang mabibigay sa atin para matupad natin lahat ng mga pangarap natin through Sunday Barley. Yeah. Mag-iwan lang po ako ng isang quotes. If you, Oh, ano kayo? Hindi.